Tahimik ang gabi, ang uri ng katahimikang bumabalot sa bawat dingding na parang ayaw gambalain ng mundo. Ang hangin, malamig at mabigat, dumaraan sa mga siwang ng bubong na tila may kasamang mga bulong. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bawat anino ay humahaba, nagiging hugis na hindi mo sigurado kung saan nagsisimula o nagtatapos. Ang paligid, tila nakatingin pabalik. May mga tunog na tila pamilyar, isang pahina ng aklat na dahan-dahang bumubukas, isang yapak na marahang dumadaan, isang hinga sa gitna ng katahimikan. Hindi mo alam kung bakit ka nananahimik, ngunit may kung anong bigat sa hangin, parang may nagmamasid, parang may nag-aantay. Hindi mo alam kung saan magmumula, ngunit nararamdaman mong hindi ka nag-iisa. Sa ganitong mga gabi, ang dilim ay hindi basta dilim, ito'y may sariling paghinga. Ang bawat kislap ng liwanag ay parang pulso ng isang nilalang na hindi mo nakikita. At habang mas pinakikinggan mo, lalo mong maririnig ang mga tunog na ayaw mong marinig. Ang mundo ay tila humihinto. Ang oras lumalambot at sa pagitan ng dalawang tibok ng puso mo, may dumadaan na malamig na simoy, dala ang mga kwentong matagal nang natulog. Kaya, huwag kang kikilos, huwag kang magsasalita. Pakinggan mo lang ang gabi. Ang bawat tunog, ang bawat bulong ay paalala na may mga alamat na hindi natatapos kahit lumipas ang panahon. Ipikit mo ang iyong mga mata, huminga ng dahan-dahan at hayaang dalhin ka ng katahimikan sa lugar kung saan naglalakbay ang mga alaala, kung saan ang dilim ay may sariling kwento at ang gabi ay may bantay na hindi natutulog. Maligayang pagdating sa isang alamat na matagal nang nananahan sa dilim. Sa gitna ng tahimik na bayan ng San Isidro, may nakatayong isang gusali na matagal nang iniiwasan ng mga tao, ang lumang aklatan. Noong araw, ito raw ang pinagmamalaki ng bayan. Dito nagtitipon ang mga guro, estudyante at mga manunulat. Ngunit nang sumapit ang malaking baha, 15 taon na ang nakalipas, tuluyang isinara ang aklatan matapos itong lubog sa tubig at may batang hindi na nakita mula noon. Sabi ng matatanda, ang batang iyon ay si Pilo, anak ng tagapag-alaga ng aklatan. Masayahin daw ito, laging may dalang libro at mahilig umupo sa tabi ng bintana habang nagbabasa. Huling nakita siya noong gabing bumuhos ang ulan nang walang tigil. Nagkakanda halo-halo ang tubig, putik at mga papel na inanod palabas ng gusali. Nang humupa ang baha, natagpuan ang mga sirang libro, ngunit hindi si Pilo. Simula noon, sarado ang aklatan. Walang gustong pumasok. Kahit ang mga bagong opisyal ng bayan, nagpasya na lang ipaubaya ito sa kalikasan. Unti-unting kinain ng mga damo ang paligid at ang mga bintana'y nababalutan ng alikabok. Ngunit kahit nakapako at kalawangin na ang pinto, sinasabing tuwing gabi ng Miyerkules, may nakikita raw na maliit na nilalang na nakapula, nag-iikot sa paligid ng gusali. Minsan, sabi ni Mang Doro, ang pinakamatandang tagapamahala ng plaza, akala ko, pusa yung nakita ko, pero nung tumingala ako, may 2 matang nagliliyab sa dilim. Tapos, parang may tawanan ng bata, ngunit walang naniwala sa kanya. Sinabi ng ilan, baka lasing lang siya o nilalaro ng ilaw ng poste. Pero habang lumilipas ang mga taon, paulit-ulit ang mga kuwento, iba't ibang tao, iisang paglalarawan. Maliit na nilalang na pula ang suot, nakayuko, parang may hinahanap sa lupa. May isa pang kwento si Aling Minda, nagtitinda ng kakanin malapit sa aklatan. Tuwing 12:00 ng gabi, aniya, may maririnig kang tunog ng mga pahina ng libro, kahit sarado naman ang pinto, parang may nagbabasa. Minsan daw, nadadaanan niya ito habang pauwi at maririnig ang mahinang kaluskos, hindi hangin, hindi daga.
parang hakbang ng bata sa sahig na kahoy. Sa araw, tahimik lang ang gusali, pero sa gabi, nag-iiba raw ang ihip ng hangin sa paligid. Minsan may maririnig kang bulong na tila humihingi ng tulong, minsan na may tawa ng bata na biglang naglalaho. Ang mga batang nagdaraan roon ay pinagsasabihan ng kanilang mga magulang, "Huwag kayong lalapit sa lumang aklatan, baka kunin kayo ng duwendeng pula." At sa bawat kwentong iyon, mas lalo itong naging alamat sa San Isidro. Isang gabi, si Rico, isang high school student na mahilig sa mga misteryo at urban legend, ay nakarinig ng usapan sa mga kaklase tungkol sa aklatan. May balita raw na may nagpunta roon kamakailan, isang delivery rider, at bigla na lang nawala ang signal ng cellphone habang nasa tapat ng gusali. Nang bumalik ang rider sa bayan, nanginginig ito at sinasabing may nakita siyang batang nakasilip sa bintana, pero wala namang bata roon, sabi ng mga residente. Dahil sa sobrang kuryosidad, napagdesisyonan ni Rico na bisitahin ang lugar. Isa siyang vlogger na mahilig sa kakaibang nilalang at misteryo sa mga probinsya. Para sa kanya, kung totoo ang duwendeng pula, iyon na ang magiging highlight ng kanyang channel. Pero may kakaiba siyang naramdaman habang papalapit sa gusali, isang bigat sa hangin, parang may malamig na presensyang nakamasid sa kanya. Ang paligid ng aklatan ay puno ng damong mataas at tuyong dahon na nilalaro ng hangin. Ang mga bintana ay basag at sa loob ay may anino ng mga lumang estante. Tumutunog ang bubong sa bawat dampi ng hangin, tila may humahaplos sa mga dingding. Habang tinititigan ni Rico ang gusali, napansin niya ang munting liwanag sa loob, kulay pula, kumikislap, parang sinadyang ipakita sa kanya. Siguro ilaw lang ng cellphone ng dumaraan, bulong niya sa sarili, pero walang tao sa paligid. Tanging mga kuliglig at kaluskos ng mga tuyong dahon ang maririnig. Nang maglakad siya papalapit, sumabay ang hangin at may mahinang tinig siyang narinig mula sa loob. "Nahanap mo na ba ang pahina?" Napatigil si Rico. Kinilabutan siya. Wala naman siyang kasama, pero malinaw ang tinig, boses ng bata. Tumigil siya sandali, kinapa ang cellphone at sinubukang i-record ang paligid, ngunit nagloko ang kanyang kamera. Naging static ang screen, parang may humarang na pulang ilaw. Nang mawala ang static, wala nang ilaw sa loob. Tahimik muli ang lahat. Pero sa sahig, malapit sa pinto, napansin niyang may isang maliit na yapak ng paa, kulay pula, parang nalubog sa dugo. Mula noon, nag-iba ang pakiramdam ni Rico. Hindi na lang siya basta curious, gusto na niyang alamin kung ano ang laman ng aklatan. Sino ang boses na narinig niya? Bakit parang may hinahanap na pahina? At totoo bang may duwendeng pula na nagbabantay sa loob? Hindi niya alam. Ang paglapit niyang iyon sa lumang aklatan ay simula ng isang kwentong matagal nang nakalimutan ng bayan, ang alamat ng duwendeng pula. Hindi mapakali si Rico matapos ang nakita niyang pulang yapak sa tapat ng lumang aklatan. Paulit-ulit niyang binabalikan ang video sa cellphone, ngunit puro static at malabong imahe ang lumalabas. Parang may sumasapaw na kulay pula sa lente, at tuwing ipipost niya, may anyo ng maliit na aninong nakayuko sa sulok ng frame. Hindi siya sigurado kung imahinasyon lang iyon o totoo, pero lalong umigting ang kanyang pagnanais na pumasok sa loob ng aklatan. Kinabukasan, habang nagkakape sa tapat ng plaza, nakasalubong niya si Mang Doro, ang matandang tagapagbantay ng parke. "Huwag mong subukan, iho," wika nito habang nakatitig sa direksyon ng aklatan. "Hindi lahat ng lihim dapat binubuksan." Ngumiti lang si Rico, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na siya mapipigilan. Gabi-gabi, naririnig pa rin niya sa isipan ang mahinang tinig na tumatawag, "Ibalik mo ang pahina." Dumating ang gabi ng Biyernes. Madilim ang langit at walang buwan. Bitbit ni Rico ang kanyang cellphone, flashlight, at isang maliit na tripod. Plano niyang gawin itong vlog special,
Exploring the Haunted Library of San Isidro. Habang naglalakad siya papunta sa gusali, naririnig niya ang sariling tibok ng dibdib. Ang mga poste ng ilaw ay parang nagkakandara pa sa pagdilim at tanging liwanag mula sa kanyang flashlight ang gabay niya. Nang makarating sa harap ng aklatan, hinaplos niya ang kalawangin nitong tarangkahan. Mabigat, malamig, at parang may sariling pulso. Pinilit niyang itulak at sa isang mahinang langit-ngit, bumukas ang pinto. Agad siyang sinalubong ng amoy ng lumang papel, alikabok at nabasang kahoy. Okay, ito na, bulong niya sa camera, sabay ngiti. Guys, nandito na ako sa loob ng lumang aklatan ng San Isidro. Tingnan natin kung totoo ang sabi nila, may duwendeng pula raw dito. Tinapat niya ang flashlight sa paligid. Ang mga estante ay nakayuko, puno ng sirang libro. Sa sahig, may mga pahinang lumulutang sa bawat dampi ng hangin, parang buhay, tahimik. Wala ni isang tunog, maliban sa paghinga niya. Habang naglalakad, biglang may kumaluskos sa likuran. Agad siyang lumingon, wala naman. Ngunit nang iangat niya muli ang kamera, may munting tawa ng bata na narinig sa speaker. Isang maikling halakhak na tila galing sa ilalim ng lupa. Kinilabutan si Rico. Narinig niyo yon, guys? Sabi niya habang nanginginig ang boses. Sinundan niya ang tunog, patungo sa lumang reading area kung saan nakahilera ang mga mesa at upuan. Ang mga kortina ay may bahid na kulay kalawang at sa sahig ay may mga bakas ng tubig, parang sariwa pa. Lumapit siya sa isang mesa na medyo buo pa at doon niya napansin ang kumikislap na bagay sa ilalim. Isang maliit na pulang ilaw, umiilaw ng marahan, parang humihinga. Lumuhod siya at sinilip. Sa ilalim ng mesa, may laruang kotse, luma na at kalbo ang gulong. Ngunit sa loob nito ay may nakasiksik na piraso ng papel na kulay pula. Kinuha niya ito at nang hawakan niya, ramdam niya ang biglang lamig ng paligid. Binuksan niya ang papel, may nakasulat sa lumang tinta, "Huwag mong basahin ang pahina." Kasabay noon, narinig niya ang mahihinang yabag sa likod ng mesa. 1, 2, 3 hakbang. Maliit, mabagal, pero malinaw. Nang dahan-dahan siyang tumingin, wala siyang nakita hanggang sa mapansin niya ang isang aninong gumagapang sa ilalim ng estante. Pinihit niya ang flashlight papunta roon. Walang tao. Ngunit ang mga librong nakatambak ay gumagalaw mag-isa, para bang may nag-aayos o nagtatago sa ilalim. "May tao ba riyan?" Sigaw niya. Tahimik. Pagkatapos ay isang mahinang bulong, "Nahanap mo na ako." Napatras siya, halos mabitawan ang cellphone. Nang muli niyang itapat ang ilaw, may munting anino sa malayo, maliit, nakayuko, at may suot na pulang damit. Nakatingin ito sa kanya. Hindi gumagalaw, ngunit ramdam ni Rico ang matalim nitong titig. Hindi niya makita ang mukha, puro dilim at pula. Pinilit niyang lapitan, pero biglang napundi ang flashlight. Madilim, tahimik. Naririnig na lamang niya ang mga tunog ng mga librong nahuhulog at ang maliliit na yapak na paikot sa kanya. Okay, prank lang to, bulong niya, pilit na kalmado. Sinindihan niyang muli ang flashlight at sa sandaling iyon, nakita niyang may nakasulat na mensahe sa dingding gamit ang pulang tinta. "Isa ka na sa amin." Napaatras siya, halos madulas sa sahig. Tumatakbo na sana siya palabas nang bumagsak ang isang estante sa tabi niya na para bang sinadyang harangan ang daan. Ang cellphone ay tuloy-tuloy na nagre-record. Sa huling frame bago siya tumakbo, malinaw ang kuha, isang maliit na kamay na pula, kumakaway mula sa ilalim ng mesa. Paglabas niya ng aklatan, hingal na hingal siya. Pinanood niya ang video sa cellphone, pero walang pulang kamay na makikita, walang mensahe sa dingding at walang laruan. Ang naroon lang ay ang sarili niyang boses. At sa dulo ng video, isang mahinang tawa ng bata na pabulong nagsabi, "Babalik ka pa,
At doon nagsimula ang pagkahumaling ni Rico sa nilalang na iyon. Hindi pa niya alam, pero sa kanyang paglabas, may naiwan siyang isang bagay sa loob ng aklatan, ang kanyang anino. Kung nagugustuhan mo ang ating kwento kapatid, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. I-comment mo rin kung taga saan ka at anong kwentong alamat ang gusto mong isunod namin. Ngayon, balik tayo sa kwento. Kinabukasan, matapos ang nakakatakot na karanasan ni Rico sa loob ng aklatan, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang pinapanood ang video na kanyang nakuha, pero laging nagiging puti at pula ang screen kapag malapit na sa parte kung saan nakita niya ang maliit na kamay sa ilalim ng mesa. Ang kakaiba pa, tuwing bubuksan niya ang cellphone, automatikong nagpi-play ang huling 10 segundo ng video kahit hindi niya pinipindot. At doon, sa mahinang tawa ng bata, may kasunod na boses na ngayon lang niya narinig. Ibalik mo ang pahina. Muling bumalik si Rico sa aklatan kinabukasan ng gabi, dala ang isang lantern, camera, at isang maliit na kutsilyo, pangdepensa, sabi niya sa sarili. Ngunit higit sa lahat, dala niya ang kuryosidad na unti-unti nang nagiging pagkahumaling. Pagpasok niya sa gusali, tila mas malamig ngayon. Ang hangin ay may halong amoy ng kalawang at bulok na papel. Ang mga bintana ay tila mas madilim, at sa tuwing sisilip siya, para bang may mga mata sa labas na nakamasid. Huminga siya ng malalim, sabay sindi ng lantern. Naisip niyang hanapin muli ang mesa kung saan niya nakita ang laruang kotse at ang pulang papel. Ngunit sa halip, isang bagay ang umagaw ng kanyang pansin. Sa gitna ng sahig, sa ilalim ng sinag ng buwan na dumaraan sa basag na bubong, ay may isang aklat na tila bago lang lumitaw. Nakabukas ito, at may mga patak ng pulang likido sa paligid, parang dugo na natuyo na. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang takip ay kulay itim na may gintong ukit na mga simbolo, at sa gitna nakaukit ang pamagat, ang aklat ng mga nawawalang nilalang. Napalunok si Rico. Heto ka pala, bulong niya. Hinaplos niya ang pabalat, magaspang, parang balat ng hayop. Nang mas mapansin niya, tila hindi tinta ang ginamit sa pamagat, kundi dugo. Pinilit niyang buksan ang unang pahina. May nakasulat na mga pangalan, daan-daan, karamihan ay pamilyar sa kanya. Ilan dito ay mga dating residente ng San Isidro na matagal nang nawawala. Sa huling linya, may bakanting espasyo, at sa ibaba nito, may malabong marka ng kamay, pula at sariwa. Habang binabasa niya, bumigat ang hangin sa paligid. Parang may humihinga sa kanyang tabi. Isinindi niya ang kamera. Sa screen, may naglalarong anino sa likod niya, maliit, parang bata. Nang lumingon siya, wala naman. Pero sa bawat pahina ng aklat na binubuklat niya, naririnig niya ang mahihinang bulong, mga pangalan na inuulit-ulit, parang binabasa ng ibang boses. Pilo, Pilo, Pilo. Nabigla siya. Pilo? Naalala niya ang kwento ni Mang Doro, ang batang anak ng tagapag-alaga ng aklatan na nawala noong bumaha. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Binuklat niya pa ang mga susunod na pahina at nakita niya ang isang larawan ng bata, nakapula, nakangiti, hawak ang isang librong katulad ng nasa harap niya. Sa ibaba ng larawan may nakasulat, ang batang tagapag-ingat ng pahina. Bago pa niya mabasa ang kasunod, pumutok ang ilaw ng lantern. Biglang dumilim ang buong silid. Tanging ang mahina at pulang liwanag mula sa aklat ang naiwan. Nang itaas ni Rico ang kamay niya, doon niya napansin, may tumutulong dugo sa kanyang daliri. Hindi niya alam kung saan nanggagaling, pero tuwing hahawakan niya ang pahina, mas lumalakas ang pagdurugo. Ang mga titik sa aklat ay unti-unting gumagalaw, parang sinisipsip ang dugo mula sa kanyang kamay. Hindi, imposible to, nanginginig niyang sabi. Ngunit kasabay ng takot ay ang kakaibang puwersang nagtutulak sa kanyang magpatuloy sa pagbabasa.
Habang binabasa niya ang mga nakasulat, nagbago ang paligid. Ang mga estante ay tila umuuga, ang hangin ay naglalaman ng mga boses, mga sigaw, at halakhak ng mga batang nawawala. Sa gitna ng kaguluhan, may isang boses na nangingibabaw, malamig, mabagal, at pamilyar. "Ibalik mo sa akin ang pahina." Nilingon ni Rico ang paligid, nanginginig ang kamay. "Sinong nandyan? Sino ka?" Ngunit walang sumagot maliban sa pag-ikot ng mga pahina ng aklat kahit hindi niya ginagalaw. Sa huling pahinang bumukas, may nakasulat na, "Ang sinumang magbasa ay magiging bahagi ng mga nawawala." Kasabay nito, tumigil ang lahat ng tunog, tahimik, hanggang sa maramdaman ni Rico ang isang maliit na kamay na humawak sa kanyang braso, malamig, marumi, at may amoy ng putik. Pagtingin niya, wala siyang nakita, pero naiwan ang marka ng mga daliring pulang-pula. Mula sa dilim, muling nagsalita ang tinig. "Ngayon ay mas malinaw. Hindi mo dapat binasa yon, Rico." Nalaglag ang aklat sa sahig. Tumama ito ng malakas at bumukas sa pahina na punit, isang pahina na tila pinilit tanggalin ng marahas. Sa bandang ibaba, may nakasulat sa dugo, "Ibalik mo ako." Humakbang siya palayo, pero hindi siya makagalaw. Parang may humihila sa kanyang mga paa. Nang tingnan niya, ang sahig ay nababalutan na ng pulang likido at sa ilalim nito ay may maliit na anyo ng bata na dahan-dahang lumilitaw. Ang duwending pula, unti-unting umahon mula sa mga pahina ng aklat. Ngumiti ito at sa pagitan ng mga ngipin, may kislap ng dugo. "Huli ka na." Sa sandaling iyon, natauhan si Rico at tumakbo palabas ng aklatan, bit-bit ang aklat na may dugo. Hindi niya alam kung bakit niya ito kinuha. Marahil dahil naramdaman niyang ito lamang ang susi sa misteryo ni Pilo. O marahil ay dahil hindi na niya kayang bitawan ito. Sa likod ng kanyang pagtakbo, sumasabay ang halakhak ng bata at sa bawat pagtalon ng liwanag ng kanyang lantern, tila sinusundan siya ng anino ng duwending pula. At doon, nagsimula ang sumpang hindi na niya matatakasan. Ang lamig sa loob ng aklatan ay biglang tumindi. Parang huminto ang hangin at tanging tunog na lang ng mahinang pagkaluskos ng mga pahina ng mga librong bukas sa sahig ang maririnig. Dahan-dahang umatras si Rico. Ang kanyang cellphone ay nanginginig sa kamay. Nagre-record pa rin habang pinipilit niyang hanapin kung saan nanggagaling ang liwanag na kumikislap sa ilalim ng bookshelf. Ngunit bago pa siya makalapit, may narinig siyang kakaibang boses, parang halakhak ng bata, ngunit may kasamang hingal at mabigat na paghinga. "Hindi mo dapat binasa yon." Napatigil si Rico. Ang boses ay nanggaling sa likuran niya. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nakita ang nilalang. Isang maliit na lalaking nakasuot ng pulang bestida, marumi at punit-punit, ngunit tila buhay ang kulay nito. Ang balat ng nilalang ay maputlang parang kandila at ang mga matay nagliliyab sa pula. May matutulis itong ngipin at mahabang kuko na parang pinanigas ng dugo. "Di duwende," bulong ni Rico, halos walang tinig. Ngumiti ang nilalang, ngunit hindi ito ngiti ng pagkabighani, kundi ng gutom, ng paghihiganti. "Hindi mo dapat binasa ang aklat ng mga nawawalang nilalang," sabi nito habang unti-unti itong lumalapit. "May utang ka na ngayon." Dahan-dahang umatras si Rico habang pilit niyang itinutok ang kamera sa nilalang. "Hindi kita sinasadya, curiosity lang," nanginginig niyang sabi. Ngunit sa sandaling iyon, napansin niyang nagbago ang paligid. Ang mga shelf ay parang nagbaluktot, ang mga hagdan ay humaba, at ang bawat kanto ng aklatan ay nagmimistulang salamin ng isa't isa. Parang nilalaro siya ng mismong gusali, nilulunok siya ng mga libro't anino. Tumakbo si Rico papunta sa pinto, pero sa bawat pagbukas niya, aklatan pa rin ang bumubungad. Ang dating amoy ng lumang papel ay napalitan ng amoy ng dugo at paso. "Hindi ito totoo," sabi niya.
pilit pinipigilan ang sariling manginig. Pero sa bawat ikot niya, naroon ang duwending pula, minsan sa itaas ng shelf, minsan sa ilalim ng mesa, minsan sa salamin na lumulutang sa gitna ng hangin. Hinahanap ko lang ang pahina, bulong ng duwende. Ibalik mo ang pahina at aalis ako. Ngunit paano niya ibabalik ang isang pahinang hindi naman niya kinuha? Lumapit siya sa mesa kung saan niya nakuha ang aklat kanina. Wala na roon. Parang nilamon ng dilim. Biglang lumiwanag ang paligid, mga librong nagliyab, at sa gitna ng apoy, nakatayo ang duwende. Hindi ito nasusunog, bagkus ay tila lalong nagningning ang kanyang pulang kasuotan. Ang aklat ay hindi laruan ng tao, sabi nito. Ito'y sisidlan ng mga kaluluwang nawaglit, kabilang na ang batang iyon. Anong bata? Tanong ni Rico. Pilit niyang iniangat ang cellphone na may ilaw. Ngumisi ang duwende at sa isang kisap mata, may lumitaw na imahe sa paligid, parang pelikula sa hangin. Isang batang lalaki, mga 10 taong gulang, basa, umiiyak, habang nakahawak sa pinto ng aklatan. Sa labas, bumabaha. Siya ang unang nagbukas ng aklat na yon, sabi ng duwende. At mula noon, isa-isa na silang kinukuha ng mga pahina. Napalunok si Rico. Gusto mo bang tulungan kita? Ibabalik natin. Ngunit hindi pa siya natatapos. Biglang sumigaw ang duwende. Isang malakas na sigaw na nagpatigil sa bawat paghinga ni Rico. Ang mga libro'y nagbagsakan at ang mga ilaw ng cellphone niya ay pumutok. Huli na, nabuksan mo na, ang dugo mo ay magiging tinta. Takbo siya ng takbo, ngunit parang walang dulo ang aklatan. Nagtatago siya sa pagitan ng mga estante, nanginginig, pilit hinahanap ang daan palabas. Sa malayo, maririnig niya pa rin ang mahinang tawa ng duwende. Isa ka na sa kanila, Rico. Habang humahabol ang hininga niya, bigla siyang nadapa at sa kanyang harapan, nakita niya ang aklat na may bakas ng dugo. Nakabukas ito sa bagong pahina. Sa ibabaw, nakasulat ang kanyang pangalan. Napaatras siya, nanginginig, habang marahang lumalapit ang duwende. Tingnan mo, bulong nito, nakatadhana ka na. Sa sandaling iyon, dumilim ang paligid. Tanging pulang liwanag mula sa mga mata ng duwende ang naiwan. At sa pagitan ng katahimikan, maririnig ang tunog ng isang bagong pahinang nadagdag, dahan-dahang pumunit at parang sinulatan ng dugo. Ngunit bago tuluyang maglaho sa dilim, narinig ni Rico ang huling salita ng duwende. Sa bawat nagbubukas ng lihim, may kapalit na kaluluwa. At pagmulat niya, wala na siya sa aklatan. Nasa gitna siya ng isang daan, basang-basa sa ulan, hawak pa rin ang cellphone. Pero sa screen, nakikita niya ang sarili niyang tumatakbo sa loob ng aklatan. Nang magbalik si Rico sa ulirat, nanginginig pa rin ang mga kamay niya. Nasa labas na siya ng lumang aklatan, basang-basa sa ulan at may putik sa sapatos. Akala niya ay panaginip lang ang lahat, ngunit sa bulsa niya, naroon pa rin ang maliit na punit na pahina ng aklat na may bakas ng dugo. Nang hawakan niya ito, malamig, parang buhay. Kinabukasan, bumalik siya sa San Isidro National High School, subalit hindi siya mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang pulang nilalang at ang aklat na may kanyang pangalan. Kaya nang sumapit ang hapon, nagtungo siya sa bahay ng pinakamatandang residente sa bayan, si Lola Tasing, na dati raw librarian sa lumang aklatan bago ito isinara. Pagdating niya, sinalubong siya ng matanda na tila alam na agad kung bakit siya naroon. May nakita ka, di ba? Tanong ni Lola Tasing habang pinapaupo siya. Tumango si Rico, halos hindi makapagsalita. Yung duwendeng pula, totoo po ba siya? Tahimik muna ang matanda bago nagbukas ng lumang kahon. Sa loob nito, may mga lumang litrato,
Isa roon ay kuha ng aklatan noong bago pa ito masira. Nakangiti ang isang batang lalaki, mga 10 taong gulang, nakasuot ng puting kamiseta at may hawak na librong may tatak na San Isidro Public Library. Iyan si Pilo, sabi ni Lola Tasing, anak ng tagapag-alaga ng aklatan. Mabait na bata, tahimik, marunong magbasa kahit bata pa. Napatingin si Rico sa litrato. Siya po ba ang duwendeng pula? Huminga ng malalim si Lola Tasing. Noong bumaha noong 1986, bumagsak ang mga estante sa loob ng aklatan. Naiwan si Pilo sa loob dahil sinubukan niyang iligtas ang mga libro. Natabunan siya, hindi na siya nailigtas. Napayuko si Rico. Kawawa naman po siya. Ngunit nagpatuloy ang matanda. Mas mababa ang boses. Nang matagpuan siya kinabukasan, may dugo sa paligid ng aklat na hawak niya. Ang pamagat, ang aklat ng mga nawawalang nilalang. Sinubukan naming itapon ang aklat, pero bumabalik ito sa istante. At mula noon, gabi-gabi, may nakikita silang maliit na nilalang na pula ang suot, umiiyak, naglalakad sa mga nasirang aisle ng aklatan. Akala ng iba, multo lang, pero hindi, naging tagapangalaga siya ng mga lihim na nilamon ng panahon. Napakapit si Rico sa pahinang hawak niya. Lola, baka ito ang hinahanap niya. Tumango ang matanda. Oo, ang pahinang yan ay ang huling pahina ng aklat, ang pahinang sinulatan ng huling hininga ni Pilo. Ang kanyang kaluluwa ay hindi mapapanatag hanggat hindi iyon na ibabalik. Naramdaman ni Rico ang bigat ng mga salita. Kung ganon, kaya pala siya hinahabol ng duwende, hindi dahil sa galit, kundi dahil may hawak siyang bahagi ng kaluluwa nito. Ngunit naalala rin niya ang huling sinabi ng nilalang, ang dugo mo ay magiging tinta. Lola, paano kung ako naman ang isusulat ng aklat? Tanong niya, halos pabulong. Kung hindi mo maibabalik ang pahina sa tamang oras, sagot ng matanda, ikaw ang papalit sa kanya. Bawat taong nakahawak sa pahinang iyan ay nagiging bahagi ng aklat kapag hindi ito naibalik bago sumikat ang araw. Nabahala si Rico. Kinabukasan ay eksaktong 5 gabi mula nang makapasok siya sa aklatan. Ibig sabihin, may 1 gabi na lang siya para ibalik ito. Lumakas ang ulan sa labas at sumabay ang kulog. Tumayo si Rico. Kailangan ko nang bumalik, Lola. Kailangan kong ibalik ang pahina. Mag-ingat ka, hiho, wika ni Lola Tasing. Hindi ka na makakabalik sa loob kung hindi ka niya papayagan. Tandaan mo, huwag kang tumakbo. Pakinggan mo ang kanyang hinihiling. Dala-dala ang pahinang basa sa ulan. Naglakad si Rico patungo sa lumang aklatan. Ang mga ilaw sa kalsada ay pawang patay. Sa bawat hakbang, parang may sumusunod sa kanya, mga aninong gumagalaw sa gilid ng mata. Nang marating niya ang harap ng gusali, muling bumukas ang pinto, bagaman walang humawak dito. Pagpasok niya, amoy agnas at lumang papel. Ngunit hindi na ito kasing dilim ng dati. Sa gitna ng sahig, nagliliyab ang mahina ngunit pulang liwanag. Ang duwende, nakatayo roon, nakatingin sa kanya. Ibinabalik mo ba ang ninakaw? Tanong nito, malamig ang boses. Dahan-dahan niyang iniabot ang pahina. Hindi ko ito sinasadya. Naroon na to sa bulsa ko nung lumabas ako. Gusto ko lang ibalik. Lumapit ang duwende. Habang inaabot ang pahina, napansin ni Rico na unti-unting nagiging bata muli ang anyo nito. Ang pulang kasuotan ay nagiging puting kamiseta at ang matutulis na ngipin ay nagiging ngiti ng inosenteng bata. Salamat, sabi nito, ngunit may kapalit ang bawat lihim na ibinabalik. Bago pa makatanong si Rico, biglang nagliwanag ang buong aklatan. Ang mga libro ay nagbukas at ang mga pahina ay lumipad sa paligid nila, parang umiikot na bagyo ng tinta at alaala. Sa gitna ng liwanag, nakita ni Rico ang mukha ng batang si Pilo. Ngumiti ito at marahang nawala. Nang humupa ang liwanag,
Mag-isa na lang si Rico sa gitna ng aklatan. Ang aklat ay nakabukas sa mesa at sa huling pahina nito ay may bagong nakasulat, Rico, ang saksi. Hindi na maalala ni Rico kung ilang minuto o oras na siyang nakatayo sa loob ng lumang aklatan. Ang lamig ay hindi na basta lamig lamang, may bigat, may halong panginginig na parang binubuo ng mga lihim na hindi na dapat naririnig. Sa bawat paghinga niya, tila may sumasabay na mahinang boses, parang mga pahinang binubuklat sa hangin. Sa gitna ng dilim, muling lumitaw si Pilo. Hindi na ang batang nakaputi, kundi ang duwendeng pula na kilala ni Rico. Ang kanyang balat ay muling naging maputla at ang mga matay muling nagliliyab sa pula. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mukhang galit. May lungkot sa kanyang mga mata. "Bakit ka bumalik, Rico?" tanong ni Pilo. Ang boses ay mahina ngunit malinaw sa bawat sulok ng aklatan. "Naibalik mo na ang pahina. Pwede ka nang umalis." "Hindi ako mapakali," sagot ni Rico. "Tuwing pipikit ako, naririnig ko ang boses mo. Parang tinatawag mo ako." Ngumiti si Pilo, ngunit iyon ay ngiting may sakit. "Siguro kasi gusto kitang makasama rito. Matagal na akong nag-iisa, Rico. Sa ilalim ng mga librong ito, sa pagitan ng mga pahinang nakakulong, ako'y nakakulong din." Hindi agad nakasagot si Rico. Sa kanyang paligid, ang mga ilaw ng cellphone ay kumikislap, pero parang walang baterya. Nakatingin siya sa maliit na duwende sa kanyang harapan. Tila bata pa rin si Pilo sa paningin niya. Isang batang naligaw, hindi halimaw. "Kung mananatili ka rito," sabi ni Pilo sa mababang tinig, "hindi ka na mawawala. Makakasama mo ako magpakailanman." Biglang bumigat ang hangin. Ang bawat libro sa estante ay nagsimulang mabuhay, umiikot, bumubukas, humihinga. Ang mga pahina ay naglalakbay sa ere, bumabalot kay Rico na parang gustong yakapin siya. Ngunit ramdam niya rin ang init at sa bawat pagdampi ng papel sa kanyang balat, may hapdi, parang nasusunog. "Pilo," sabi ni Rico, pilit na lumalayo. "Hindi ako pwedeng manatili rito. May pamilya ako, may buhay sa labas. Hindi ako kabilang dito." Ngunit sa bawat hakbang niya patungo sa pinto, mas nagiging makipot ang daan. Ang dating malawak na aklatan ay tila lumiit. Ang mga shelf ay nagsisiksikan, ang mga pader ay dumarami. Hanggang sa kalaunan, parang wala ng labasan. Ang bawat direksyon na tatahakin niya ay bumabalik sa parehong lugar, sa gitna ng aklatan, sa harap ni Pilo. "Walang labasan," sabi ng duwende, "maliban kung pipiliin mong bumalik sa kung saan ka nagsimula, sa pahina ng aklat." Naramdaman ni Rico ang panginginig ng lupa. Unti-unting nagbabago ang kulay ng paligid. Ang sahig ay nagiging kulay kalawang. Ang mga libro'y nagiging pulang parang nasasalina ng dugo. Pati ang hangin ay tila nagiging malapot, humahalo sa halimuyak ng lumang papel at agnas. "Bakit ganito?" sigaw ni Rico. "Bakit mo ako ginaganyan? Akala ko gusto mo lang maibalik ang pahina." "Gusto ko," sagot ni Pilo, habang unti-unting naglalakad palapit. "Pero sa sandaling hinawakan mo yon, naging bahagi ka ng aklat. Ang sinumang magbukas ng pahina ay nagiging tagapag-ingat. Hindi ako galit sa iyo, Rico, pero kailangan kong may pumalit." Nanlamig ang katawan ni Rico. "Papalitan? Ibig mong sabihin, gusto mong ako ang maging susunod na tagapangalaga?" Tumango si Pilo. "Pagod na ako. Gusto ko ng matahimik. Ngunit walang makakatakas sa aklat na ito kung walang kapalit." Hindi makapaniwala si Rico. Tumakbo siya, sinubukang hanapin ang kahit anong daan palabas. Ngunit sa bawat sulok, mga istanteng puno ng libro lang ang bumubungad. Hanggang sa napansin niya, ang mga titulo ng mga aklat ay hindi na normal. Ang dalagang sa gabi lang nakikita, ang laruan sa libingan, ang batang nawawala. Lahat ay tila mga alamat, ngunit sa bawat isa, may nakasulat sa ibaba, sinulat ni, at mga totoong pangalan ng mga tao.
at doon niya napagtanto, ang bawat alamat ay hindi kathang-isip. Ito'y kwento ng mga kaluluwang nakulong sa aklat. Lumapit si Pilo, hawak ang isang librong may tatak ng pulang tinta. Hindi mo kailangang matakot. Kung mananatili ka, magiging maayos ang lahat. Hindi mo na mararamdaman ang sakit, ang gutom o ang takot. Dito, walang panahon. Dito, laging may katahimikan. Napaatras si Rico, nanginginig, habang pinagmamasdan ang libu-libong mga librong nagliliyab sa paligid nila. Hindi ito katahimikan, Pilo. Sabi niya, luhaan. Ito ay kulungan. Ngumiti si Pilo, at ang mga mata nito ay nagdilim. Minsan, ang kulungan ay mas mabuti kaysa sa kalimutang walang hanggan. Sa sandaling iyon, nagdilim ang paligid. Ang pulang liwanag ay tuluyang bumalot kay Rico, at naramdaman niya ang pag-init ng dugo sa kanyang mga kamay, parang sinusulat siya ng hangin mismo sa pahina ng isang libro. Rico, sabi ni Pilo, ito na ang huling pagkakataon. Piliin mo, lumabas, at kalimutan ang lahat ng nakita mo o manatili, at tandaan ang lahat magpakailanman. Nang dumilat siya, nasa harap muli siya ng pinto ng aklatan, ngunit sa kanyang kamay, may bakas ng tinta, pula, kumikintab, parang sariwang dugo. Sa mesa sa loob, nakabukas ang isang bagong aklat at sa unang pahina nito, nakasulat, ang alamat ng duwending pula, ayon kay Rico. Umuulan ng marahas sa labas ng lumang aklatan. Ang langit ay tila nakikiiyak sa bigat ng gabing iyon. Si Rico ay nakaluhod sa sahig, hinihingal, hawak pa rin ang punit na pahina ng aklat ng mga nawawalang nilalang. Basang-basa ito at may bahid ng kanyang sariling dugo sa mga daliri. Sa paligid niya, kumikislap-kislap ang pulang liwanag, hindi na galing sa ilaw, kundi sa mga librong nag-aalab, tila sinisipsip ang enerhiya ng bawat paghinga niya. Sa gitna ng kaguluhan, muling nagpakita si Pilo, ang duwendeng pula. Ngunit ngayong gabi, iba ang anyo nito. Ang mga matay malungkot, hindi na nagliliyab. Ang mukha'y parang batang nangungulila, hindi halimaw. Sa pagitan ng mga sigaw ng hangin, maririnig ang mahinang boses nito. Hindi mo kailangang labanan, Rico. Hayaan mo na lang. Kapag sumama ka sa akin, matatapos na ang sakit. Nanginginig si Rico habang unti-unting tumatayo. Hindi ako mananatili rito, sabi niya, pilit pinatatag ang sarili. Pero hindi rin kita kayang pabayaan. Ayokong mag-isa ka rito habang buhay. Ngumiti si Pilo, isang ngiting masakit. Hindi mo ako maililigtas. Ako ang aklat. Ako ang lihim. Ang tanging magagawa mo ay isara ang pahina. Sa sandaling iyon, biglang kumislap ang pahina sa kamay ni Rico. Ang mga letra ay kumikilos, parang mga insekto na gumagapang palabas ng papel. At sa gitna ng mga salitang nagdidilim, unti-unting lumitaw ang mga titik. Ibabalik ko ang nawala, bitawan mo ang humiram. Parang tinig na sumigaw sa loob ng isip niya, inuulit-ulit ang parirala. Alam niyang iyon ang susi, ngunit paano niya ito gagawin? Wala siyang pandikit, wala siyang oras. Lahat sa paligid niya ay nagigiba, ang aklatan ay parang nilalamon ng apoy at anino. Naisip niya ang sinabi ni Lola Tasing. Ang dugo ang tinta ng aklat na iyon. Tumingin siya sa sarili niyang palad. May hiwa pa ito mula sa pagkahulog kanina. Huminga siya ng malalim, pinisil ang sugat hanggang tumulo ang dugo at maingat niyang ipinahid sa punit na gilid ng pahina. Habang nagdidikit ang papel, sinabay niya ang pagbigkas ng mga salitang nakasulat. Ibabalik ko ang nawala, bitawan mo ang humiram. Sa unang pagbigkas, walang nangyari. Ngunit sa ikalawa, biglang lumamig ang hangin. Ang apoy sa paligid ay namatay isa-isa, parang sinipsip ng hangin ang liwanag. Naramdaman niya ang malamig na simoy na parang dumadaloy mula sa mga istante ng libro at kasabay nito ang tunog ng mga pahinang sabay-sabay na nagbubukas.
Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang boses ni Pilo. Hindi na galit, hindi na nagmamakaawa, kundi payapa. "Salamat, nakauwi na ako." Napatigil si Rico. Sa kanyang harapan, nakita niyang dahan-dahang naglalaho si Pilo mula ulo hanggang paa, parang sinisipsip ng hangin. Habang unti-unting nawawala, ngumiti ito kay Rico, isang ngiting bata, puno ng kalayaan. Ang pula sa kanyang kasuotan ay nagiging puti at sa huling saglit bago siya tuluyang maglaho, iniabot ni Pilo ang maliit na pulang kwintas na may hugis pahina. "Para hindi mo ako malimutan," wika ni Pilo, halos bulong, at tuluyan siyang nawala. Nang matapos ang lahat, bumagsak si Rico sa sahig, pagod na pagod. Ang aklat sa mesa ay kusa nang nagsara, at sa takip nito, naglaho ang mga bakas ng dugo. Ang paligid ay nanumbalik sa dating anyo, marumi, tahimik, ngunit wala na ang pulang liwanag. Tanging tunog ng ulan at mahihinang patak sa bubong ang maririnig. Tumayo siya, nanginginig, at tumingin sa paligid. Ang mga libro ay tahimik na muli, parang walang nangyari. Lumapit siya sa mesa at binuksan ang aklat. Sa huling pahina nito, nakita niya ang mga salitang nakasulat sa pulang tinta. Ang pahina ay naibalik, ang lihim ay natapos. Ngunit sa ibaba ng mga salitang iyon, may karagdagang linya, ngunit bawat lihim na isinara ay may kapalit na alaala. Nang basahin niya iyon, biglang kumislap ang mga mata ni Rico. Parang may biglang sumirit na imahe sa kanyang isip, mga eksenang hindi kanya. Isang batang tumatakbo sa baha, mga librong bumabagsak, isang ama na umiiyak habang tinatawag ang anak niyang si Pilo. Ang lahat ng iyon ay dumaloy sa isip niya ng sabay-sabay hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagmulat niya, umaga na. Nasa labas na siya ng aklatan at wala na ang anumang bakas ng kagabi. Sa kanyang kamay, naroon pa rin ang pulang kwintas. Ngunit sa kanyang isipan, wala na siyang maalala kung bakit siya naroon. Sa mesa, sa loob ng aklatan, bukas muli ang aklat ng mga nawawalang nilalang. Sa bagong pahina nito, may nakasulat, Pilo, nakabalik, Rico, ang nakalimot. At sa labas, habang unti-unting tumitila ang ulan, may batang lalaki na nakapula ang suot na naglalakad palayo sa aklatan, nakangiti, tila malayang malaya, ngunit sa leeg niya, wala na ang kwintas. Pagkalipas ng ilang linggo, muling binuksan ng pamahalaan ng baryo ang lumang aklatan. Matagal itong isinara matapos ang sunog at mga kakatuwang pangyayaring bumalot dito. Muling inayos ang mga nasunog na bahagi, pinalitan ang mga sirang bintana at nilinis ang makapal na alikabok na tila nag-ipon ng mga lihim ng nakaraan. Ngunit kahit maganda na muli ang anyo ng aklatan, kakaiba pa rin ang pakiramdam ng mga taong lumalapit dito. Araw man o gabi, may kung anong malamig na simoy na bumabalot sa paligid. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsasabing may nakabantay pa rin sa loob. Hindi raw ito masama, kundi isang nilalang na hindi makaalis dahil may tungkuling dapat gampanan. Yan ang duwendeng pula, bulong ni Aling Tasing sa mga batang nakikinig sa kanya sa tapat ng tindahan tuwing hapon. Hindi siya nananakot, mga apo. Siya ang nagbabantay sa mga lihim ng aklatan, sa mga aklat na ayaw magpaalam. Ayon sa kanya, tuwing gabi raw, kung titingnan mo mula sa labas, may makikita kang maliit na pulang liwanag na umiikot sa loob, parang alitaptap, ngunit mas maliwanag, mas matalim. Ang ilan ay naniniwalang iyon ay parol na naiwan ng tagapaglinis. Ngunit sa mga mapamahiin, alam nilang iyon ay si Pilo, ang duwendeng pula na patuloy na naglalakad sa pagitan ng mga istante, nagbabantay sa mga pahinang minsang muntik ng mabura sa kasaysayan. May ilang kabataan na nagtangkang patunayan na kathang-isip lamang ang alamat. Gabi-gabi, pumupunta sila sa tapat ng aklatan, bit-bit ang mga cellphone na may kamera.
Sa una, walang kakaiba, ngunit sa isang gabing mahamog, habang nakatutok ang kanilang lente sa madilim na bintana, may lumitaw na munting pulang kislap, gumagalaw, paikot-ikot, at tila sumusunod sa ritmo ng paghinga ng hangin. Nang i-zoom nila ang video kinabukasan, malinaw na may hugis ang liwanag, parang maliit na tao, may sombrerong matulis, at naglalakad na may bitbit na aklat. Simula noon, hindi na sila muling nagbalik. Sa mga sumunod na buwan, naging bahagi na ng kwento ng baryo ang alamat ng duwendeng pula. Ginawang babala ng mga magulang sa mga batang mapangahas. Huwag kang gagala sa gabi, baka akalain ng duwendeng pula na ninanakaw mo ang lihim ng aklatan. Ngunit sa likod ng mga babalang iyon, may iilang naniniwala na ang duwendeng pula ay hindi halimaw, kundi tagapangalaga ng kabutihan. Minsan, isang tag-ulan, bumaha sa baryo at halos abutin ng tubig ang aklatan. Lahat ay nag-aalala na baka tangayin ng baha ang mga lumang libro. Ngunit kinabukasan, nang bumaba na ang tubig, laking gulat ng mga taga-baryo, tuyong-tuyo ang loob ng aklatan. Ang mga libro ay nakaayos, at sa gitna ng mesa, may iisang bakas ng putik sa sahig, maliit, bilog, at parang yapak ng isang bata. Mula noon, naniwala ang marami na totoo nga ang duwendeng pula. Hindi siya nananakot, kundi nagbabantay sa mga bagay na kailangang manatili, sa mga lihim na dapat ingatan, at sa mga alaala ng mga taong nakalimot. Ngunit may kakaiba ring kwento ang ilang matatanda. Kapag malakas daw ang ulan, at ang mga patak ay bumabagsak sa bubong ng aklatan, may maririnig kang mahinang tawa ng bata sa loob. Minsan daw, may boses na nag-aalok, "Magbasa ka muna bago ka umalis." Ang ilan ay nagpatotoo, kapag sinunod mo raw iyon at binuksan ang unang aklat na makita mo, makakabasa ka ng kwentong hindi mo pa naririnig kailanman, ngunit may kakaibang pamilyar sa bawat linya. Parang isa itong alaala na galing sa isang panaginip, isang pangyayaring alam mong hindi mo naranasan, ngunit tila bahagi ng iyong nakaraan. Sinasabi ng matatanda, iyon daw ang paraan ni Pilo para mapanatili ang mga kwento ng mga nawala. Ang bawat bumabasa sa aklatan tuwing gabi ay nagiging tagapagdala ng isang lihim na alaala. Kaya raw hanggang ngayon, walang naninira o nagtatapon ng mga lumang libro sa baryo, dahil baka iyon ay isa sa mga pahinang pinoprotektahan ng duwendeng pula. At si Rico, walang nakakaalam kung saan siya napunta. Ngunit may ilang naniniwala na minsan, kapag sobrang tahimik ng gabi, may aninong tao na nakatayo sa labas ng aklatan, nakatitig lamang sa loob, tila may hinahanap. Wala siyang kwintas, ngunit sa kanyang mga mata, may bahid ng pulang liwanag na kumikislap tuwing tumatama ang kidlat. Ang mga bata ay natutong gumalang sa aklatan. Ang mga matatanda ay nagdarasal tuwing dumadaan doon. At sa bawat gabing madilim, sa pagitan ng mga estanteng puno ng lumang aklat, may mahinang tunog ng pahinang binubuklat na sinusundan ng boses na pabulong, ang lihim ay buhay pa. At mula roon, tuluyang isinilang ang alamat ng pulang duwende, isang paalala na hindi lahat ng nilalang na naiwan sa mundo ay dapat katakutan. Sapagkat may ilan na piniling manatili, hindi upang manakot, kundi upang magbantay sa mga pahinang huwag ng muling mapunit, sa mga kuwentong huwag ng muling malimutan, at sa mga alaala ng mga taong minsang nangako na babalik.